magiging problema natin if we enter into a contract with the contractor, no? And then yung may mga issues pa tayo sa right of way, baka hindi makapagsimula on time, no? And magkaroon ng tinatawag na prolongation cost. Nasa 55% pa lang ng right-of-way na dadaanan ng Metro Manila Subway Project ang naisa sa ayos ng Department of Transportation. Ang kabuuan ng proyekto ay mula Valenzuela City hanggang sa Bikutan sa Parañaque. Ayon sa DOTR, nananatili pa ring hamon sa ngayon ang issue sa right-of-way dahil may mga private property na tatamaan ng proyekto. Kasama dito ang mga private property sa mga subdivision na mayroong mga bahay. Patuloy naman nilang kinukumbinsi ng DOTR ang mga may-ari ng property at ipinapaliwanag na wala namang magiging epekto ang konstruksyon at operasyon ng subway dahil sa lalim ng paghuhukay dito. There will be no effect as far as construction of the tunnel is concerned. Yung kanilang mga pag-aari, yung kanilang mga bahay, will continue to be safe, no? During the construction and during the operation of the subway. Mayroon din anilang property ng Department of Education sa Pasay City ang tatamaan ng proyekto. May building na nakatayo dito na idineklarang important cultural property. Isa sa mga problema namin, yung isang station natin ay may tatamaan na isang building, no, na pag-aari ng Department of Education, no? And that building is considered a heritage site, no? So kailangan important cultural property. Ayon sa DOTR, sakaling hindi pumayag ang isang private property owner sa negosasyon para matuloy ang proyekto, pwede namang daanin sa expropriation proceedings. Ibig sabihin nito, maghahain ng kaso ang DOTR sa korte para bigyan ng karapatan ang ahensya na magamit ang mga property para sa pampublikong pakinabang. Samantala, kanina sinimulan ng paandarin ang tunnel boring machine number 3 sa North Avenue Station ng Subway Project. Ayon sa Department of Transportation, sa loob ng 12 buwan, inaasahang tatagos itong tunnel boring machine mula dito sa North Avenue Station hanggang sa Tandang Sora Station at meron niyang haba na 1.7 kilometers. Bahagi ang North Avenue Station ng Contract Package 101 ng proyekto kung saan binubuo ito ng 4 na mga istasyon kasama ang depot sa Valenzuela. Kumpiyansa naman ang DOTR na mabubuksan ang kauna-unahang subway sa bansa sa taong 2029. Pero pagsapit ng 2028, maaaring mabuksan muna ang partial operation nito mula sa Valenzuela Station hanggang Ortigas Station. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.